we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula At sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. Today's Dawn Watch Prayer Meeting. For today, Praise God, praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga kamanggagawa sa ubasan ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated. Sa madaling araw na ito, tayo po'y gaganap ng ating pang-anim na taon na at 133 madaling araw. 6 years and 133 days na po tayo na gumaganap sa ating Dawn Watch Prayer Service. Gamit po natin ang platform ng Zoom. At salamat sa Diyos dahil marami ang maaga nakagising ngayon. Nasa 23 na po tayo. At pumapasok na si Pastor Jimwell, 24. Amen. Salamat sa Diyos dahil sa umagang ito, dahil sa kapahintulutan ng ating mga tigapanguna, sa buhay ng ating Spiritual Director Bishop Rosem Nozuelo at kay Pastora Glory na nagdiriwang din ang kanyang kaarawan sa araw na to. Happy birthday po, Mami Glo. Amen. Tayo po ay may kapahintulutan gamitin ng mga social media para mas higit na maibahagi natin sa mas marami pa ang paghahayag ng salita ng Diyos. Naka-Facebook Live na po tayo sa umagang ito. Salamat sa mga naka-join na from Canada. Amen. Pastora Senia, naka-join na po siya. Hallelujah. Salamat sa mga kamanggagawa na talagang naghihintay din ng gawain natin ito sa madaling araw. At salamat din sa buhay ni Pastora Sandra from POF Jensen City chapter. Nakita naman natin patotoo. No? Talagang yung pinsala ay hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Hindi umaabot sa atin. Okay? Hanggang kapitbahay lang natin. Amen. Ganun kabiyaya si Lord. Yung ginagawa natin ito, akala natin baliwala lang ito sa harapan ni Lord. Hindi po. Yung pagpupuyat na ginagawa natin tuwing madaling araw, malaking biyaya iyan. Dahil lagi ang paningin ng Diyos ay nasa iyo din. Amen. Ano man mangyari sa kaliwa sa kanan, bumagsak man ang 10,000 sa kaliwa, 1,000 sa kanan, kapatid ang pangako ng Diyos, nakatayo ka pa rin. Amen? Tiyak yun. Naka-YouTube na rin tayo ngayon, naka-TikTok na rin tayo ngayon, at naka-Spotify. Kaya follow nyo lang po. Oo, mag-subscribe po kayo at mag-comment din po kayo doon para nakikita natin na kung sino yung mga nag-visit o nanonood o gumagamit ng mga platform na yun. July 20 po ngayon, 2026, magkikita tayo mamaya sa ating sunset prayer. Mga kasabay yun sa gawain natin. Lahat tayo ngayon ay dadalo, magbibigay sasama sa kagalakan ng aking ina, Pastora Glory, sa kanyang kaarawan. At kita po tayo mamayang hapon at sabay-sabay tayo magdi-dinner. Praise God, biyaya ni Lord. Salamat sa mga manggagawa na talagang makikigalak sa karawan ng aking ina. Sa inyong pagdalo ay malaking pagpapala na po yon sa pamilya. Okay? Sabi ko nga madalas kapag masaya, okay, ang pamilya ng mga pastor, mas higit na masaya si pastor. Amen? Ang topic po natin ngayon, napakaganda. Kung paano pinakikinggan, tinutugon, sinasagot ng ating Diyos ang ating mga dasal. Tunay po ba, pinakikinggan ng Diyos ang ating panalangin? Sagot po doon, opo, kung taos-puso talaga tayong dudulog sa Kanya at naniniwala tayo na ito'y tutugunin niya. Kaya nga prayer of faith tayo. Amen?
Hindi tayo nagdarasal, hindi tayo nagpipray for nothing. Alam natin kung anong kalooban ni Lord at yun ang inilalapit natin. Ba't tayo manghihingi doon sa ayaw niya? Manghihingi tayo doon sa gusto niya. Amen? Tatawagan na po natin ang ating preacher, ang nag-birthday noong nakaraan, linggo. At ngayon naman ay gagamitin siya ni Lord maghayag ng salita ng Diyos. Ang ating kamanggagawa, ang ating pastora sa POF Angeles City chapter, walang iba kundi si Pastor Jessa Dista Reyes. Nak, is your turn? Amen. Sa pinagpala pong buhay ng bawat isa. Yes, good Naririnig po ako morning. ng Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon pong muli na tayo po ay magkakasama sa umaga pong ito. Amen. A blessed morning po sa buhay ng isa, lalo na po sa ating pong mga tagapanguna, ang ating pong spiritual director, Bishop Ross, at sa ating pong may birthday sa araw ito, ang ating Mami Glo. A Amen. blessed birthday po. Glo. Amen. At sa buhay din po ng ating senior pastor, kay Pastor Alex, ating Zambales Division Head, Pastor J, ay ng mga kapastoran, lahat po ng pulpit ministry exhorters, ang kapit natin sa harapan ng ating Panginoon, maging po ang mga nakikiisa, nanood po sa mga social media. Praise the Lord po sa buhay nyo dahil sa araw na ito ay muli po magpapahayag ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Amen. Excited na po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Yes, hallelujah. Po, tayo na po ay dumiretso sa salita po ng Panginoon. At kung tayo po ay may mga salita ng ating Diyos na buhay, tayo na po ay makipagbuklatan sa aklat po ng Isaiah chapter 38 verse 1 to 6. At ito po ay nakasaad sa kanyang salita. Ang sabi po sa verse 1, nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya siya ay dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo na ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin. Sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Verse 2, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Verse 3, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat Praise at ang God. ginawa ko ang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Verse 4, muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Verse 5, ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Isaias ang sinasabi ni Yahweh. Ang Diyos na iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Verse 6, hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Asaria. Amen. Papuri po sa Praise pagbabasa ng Panginoon. Tayo po ay yumukot manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa iyong presensya. Sa pasimula pa lamang po ng gawain ito ay nararanasan na po namin ang malayang pagkilos niyo po sa bawat buhay po namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito sa aming pong pakikinig at paghahayag po ng iyong banal na salita, mangusap ka po sa buhay ng bawat isa. Lord, na patuloy naming maranasan po ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan at maangkin po namin ang salita mo, Panginoon, ay managumpay sa aming buhay at patuloy na malakaran po ang mga salita mong ipagkakaloob po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, patuloy namin ina-acknowledge ang banal mong Espiritu Santo na patuloy na sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa umagang ito. Maraming po salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So God is good All the time. all the time. God is good. Puri po sa harapan ng ating Panginoon dahil sa araw po ito ay tayo po ay magkakasama. Amen po ba? At sa oras pong ito ang ating pong topic, God hears your prayers. Naniniwala po ba tayo na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin? Amen. So maniwala po tayo. Amen po ba? Dahil tunay po na ang Diyos po ay hindi pong bigi na Diyos. Hindi po siya natutulog. May mga kasabihan pong natutulog ba ang Diyos? Bingi ang Diyos? Amen po ba? Hindi po totoo yon. Dahil patuloy po ang Panginoon 24/7 nagising at nakikinig po siya sa lahat ng ating mga panalangin. Amen po ba? So tunay po bilang mga anak, ang lingkod ng Diyos, marami po tayong ibinibigay na panalangin araw-araw sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? At alam ko po sa buhay ng bawat isa, sa bawat panalangin na ating po ibinibigay, asahan po natin ang patuloy po na pakikinig po ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang pakikinig,
sa ating mga pananalangin ay nagbubunga po ito ng kasagutan po o katuparan ng ating mga panalangin sa harapan ng Diyos. There is a answer prayer po sa tuloy na pagtugon o pakikinig po ng Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. At alam ko po sa ating pananalangin, excited po tayo. Amen. Kapag tayo nagpe-pray sa harapan ng Panginoon, magiging excited ka doon sa answer prayer na patuloy pong ipagkakaloob ng Diyos. Kasi wala po na dumulog sa Panginoon na hindi umaasa sa katugunan na ipagkakaloob ng Panginoon. Kasi sa patuloy natin pagtulog sa Diyos, ipinapakita po natin ang pananampalataya po natin sa harapan po ng Panginoon. Na anuman ang mga bagay na sinasabi o hinihiling natin, ito man ay imposible na mga bagay kapag daw po ay nanalangin sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ng ating senior pastor, tayong mga taga-Prayer of Faith Church, hindi tayo lang malapit sa Diyos nang walang pananampalataya, kundi kalakip ng ating Yes. pananalangin na pananampalataya po natin sa harapan ng Diyos. Amen. Tunay po, nagmamanifest po ang ating pangalang Prayer of Faith Church. Prayer of Faith, amen po ba ng ating panambahan. Na tunay na sa lahat po ng ating mga ginagawa, lalo sa pananalangin, kasama ang pananampalataya Amen. sa patuloy Amen. natin sa harapan po ng ating Panginoon. Sa oras pong itong ating pong pinag-aaralan ay patungkol po sa buhay ni Haring Hezekias. Mm. Amen po ba? Na kung siya po ay lingkod ng ating Panginoon. Siya ang hari, amen po ba, ng Juda, na kung saan po ay patuloy po siyang humarap sa mga matitinding mga labanan, amen po ba, sa ibang mga bansa. Dahil nais din po ng mga ibang bansa na sakupin po ang kanyang pinamumunuan. Amen po ba? At alam niyo po ba sa mga bagay na iyon, patuloy po siyang dumudulog sa harapan po ng Panginoon. Amen po ba? At patuloy niyang nararanasan po dahil sa kanyang pagdulog ang katagumpayan o katugunan po sa lahat ng kanya pong inilalapit po sa harapan ng Panginoon. At alam niyo po ba na sa kanyang buhay, sa teksto pong ating pong pinag-aaralan, patuloy pong nagkaroon po ng patuloy na kapahayagan po sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, ang ating Panginoon, na pinasabi po ni Yahweh ng ating Diyos sa buhay ni Haring Hezekias, na ihanda niya na po ang kanyang huling habilin dahil daw po ay malapit nang mamatay si Hezekias. Dahil po may matindi po ito o malubhang sakit na kanya po nararanasan. At alam niyo po ba na patuloy doon ay hindi po naging dahilan niyan para po patuloy na lumayo po si Hezekias sa ating Panginoon. Bagkus po, ang ginawa niya po ay nanalangin po sa harapan po ng ating Panginoon. Sa oras pong ito, makikita po natin yung bagay na ginawa po ni Hezekiah at naging respond ng Panginoon doon sa bagay na pinakita ni Hezekiah sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya bilang tema po natin, how does God respond to your prayers? Amen po ba? How does God respond to your prayers? Paano tumutugon ang Diyos sa iyong mga panalangin? Una po ay makikita po natin sa teksto na ating pinag-aaralan na pinakita po ni Haring Hezekiah sa harapan ng Diyos na kung saan po ay kinalugdan po siya ng ating Panginoon. So sa verse 2, ang sabi po dito, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Kung panahon na sinasa kanya ni Propeta Isaiah, yung mangyayari po sa kanya na nalalapit na ang kanyang kamatayan, ang ginawa po ni Haring Hezekiah, amen po ba, ay patuloy po siyang nanalangin. Sabi dito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Amen. Nang malaman ni Hezekiah na nalalapit na ang kanyang kamatayan, dahil sa kanyang mga kasakitan, humarap sa pader, umiyak ng las at nakiusap sa Diyos. Ibig sabihin ay sumapo siya sa paan ng ating Panginoon. Nagpinta niya kanyang pagpakumbaba. Kailang tugon po, paano tumutugon ang Diyos sa iyong panalangin? He sees your humble heart. Nakikita niya ang iyong pagpapakumbaba. Sa buhay ni Hezekiah, mga kapatid, nakita po ang pusong pagpapakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon. At alam ko din po sa buhay ng bawat isa, sa bawat pagdulong po natin sa harapan ng Panginoon, patuloy nating ino-open po ang pusong meron po tayo. Patuloy nating inahambol yung pusong meron tayo sa mga bagay na idinudulog po natin sa harapan po ng Panginoon. Dahil alam po natin na kapag tayo nananalangin, napakahalaga po ang puso nagpapakumbaba. Ito'y nagpapakita na kinikilala natin ang Diyos at sa Kanya lamang po tayo nagtitiwala. Amen po ba? So patuloy na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon dito sa panahon na nakakaranas po tayo ng mga bagay na ganito. Amen po ba? Pag maari, wala pa tayo sa kamatayan. Amen po ba? Pero alam ko po marami po mga suliranin, mga bagay na nakaharap po tayong patuloy na pagsubok sa buhay na ito, kasakitan man yan, kawalan man yan,
o mga bagay na nakikita nating pangit na sitwasyon sa buhay po natin. Katulad po ni Haring Hezekias, gawin po nating manalangin ng buong puso sa harapan ng ating Panginoon. Buong puso na tayo po ay magpakumbaba. Dahil ang Panginoon, tumitingin sa pusong meron po tayo. Totoo po yun. Kahit marami po tayong laging idinudulog sa harapan ng Panginoon, kung wala ito sa ating puso, wala yung sincere na ating pananalangin sa Panginoon, ay walang kahalagahan po ito sa harapan po ng Panginoon. Pero kung patuloy po nakikita ng Panginoon ang pusong meron po tayo, ay may po ba, ang Diyos po nakakaalam ng bagay na pusong meron po tayo, at alam ko ang Diyos ang tunay po natutugon nito, ayon po sa nakikita niya po sa ating mga puso. Ay may po ba tunay po na naipakita po ni Haring Hezekias ang puso nagpapakumbaba. Dahil yung kanya pong ginawang pananalangin, ay pagpapakita po iyan na siya ay nagtitiwala sa Diyos. Amen? He surrendered everything sa Panginoon. At alam ko din po, sa buhay ng bawat isa, ganun din po yung ating magiging tugon din po sa mga bagay na nararanasan po natin sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po sa aklat ng James chapter 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will exalt you. Amen? Totoo po yun. Kapag tayo po ay papakumbaba sa harapan po ng Panginoon, lalo na sa pananalangin po natin, He will exalt us po. Amen po ba? Na kung saan po, ang mga bagay na panalangin po natin ay tutugunin po ng ating Panginoon. At tulad ng Hezekias, alam po natin na tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Yung sinasabi po na siya ay mamamatay na, amen, in-extend pa po ng Panginoon ang kanyang buhay. Ilang taon po yun? 15 years. Amen, yung extension na patuloy na pinagkaloob po sa kanya ng ating Diyos na buhay. So patuloy po napakahalaga sa buhay ng bawat isa po na tayo po ay nagpapakumbaba. Ito'y nakadulugod po sa harapan po ng Panginoon. Amen po ba? Na kung saan, ano man yung sitwasyon na meron po tayo, hindi tayo dapat magreklamo, hindi natin dapat sinisisi ang Panginoon kasi ang tao kapag may mga pagsubok, problema sa buhay, di ba po? Hindi humbleness yung patuloy na pinapakita eh. Ano po yung kanila pong patuloy na pagmamurmur, yung kanilang pagrereklamo po sa harapan ng ating Panginoon na kine-question nila kung yung bagay na nararanasan po nila sa harapan po ng Panginoon. So hindi dapat po tayo maging ganon, bagkus magkaroon tayo ng puso na nagpapakumbaba na sa mga panahon na tayo po sitwasyon na pangit sa buhay natin o negatibo, amen po ba, ay doon tayo mismo lalo dapat na nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon dahil patuloy po nating mararanasan po ang kapangyarihan po ng Panginoon po sa buhay natin. Kung nangyari po ito kay Haring Hezekias, ay mangyayari din po ito sa buhay. Dahil yung Diyos na meron po tayo ay Diyos po ni Hezekias din po. Amen po ba? So sa oras na ito, ay patuloy na ipinapahayag sa atin dito na tayo daw po ay patuloy na magkaroon ng pagpapakumbaba. Ipakita natin ang pusong nagpapakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon. At alam ko po sa panahon ito na tayo po ay nasa gawain ng Diyos, ito ay pagpapakita po natin ng pagpapakumbaba sa Diyos. Ngayong araw hanggang sa gabi, alam ko po lahat po tayo ay nasa gawain ng Diyos. Amen po ba na kung saan ay pagkatapos na makinig ng salita ng Diyos, ano pong ginagawa natin? Tayo po ay lumuluhod at tumudulog sa Diyos. Pagpapakita po ito ng pagpapakumbaba. Na anuman yung mga bagay na petition natin sa ating mga buhay, kapag nakita ng Panginoon yung pusong meron po tayo, ang Diyos po ang tumutugon nito. Amen. Nagbibigay po ng katugunan at nakikinig po sa lahat ng ating mga panalangin. Kaya yun po yung ating una na puntos po na patuloy nating ito yung kung paano tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. He sees your humble heart. Nakikita ng Panginoon po ang pagpapakumbaba ng ating puso. Amen po ba? Dahil yun ang napakahalaga sa aspeto ng ating pong pananalangin sa harapan po ng ating Panginoon. So pangalawa naman po ay makikita natin sa verse 3, O Yahweh, mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan, naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. So pangalawa po, how does God respond to your prayers? He recognizes your faithfulness. So kinikilala niya ang iyong katapatan. Amen po ba? So sabi mo nga sa iyong sarili, kinikilala ng Diyos ang aking katapatan. Amen po ba? Kaya ano man yung mga prayer natin na hinihintay natin sa harapan ng Panginoon, wag po tayong mainit. Kasi ang Panginoon po, kinikilala niya po ang katapatang meron po tayo. Amen. Amen po ba? Hindi lang sa answer prayer po tayo. Doon lang natin ipakita ang katapatan ng natin sa harapan ng Panginoon. Yes. Dapat circumstances ng buhay natin.
pakita po natin tapat po tayo sa Diyos. Kasi ang mga bagay na katapatang meron po tayo ay pinapahalagahan po ng Panginoon yan. Katulad po ni Haring Hezekias, huli niya pong pinaalala sa Panginoon, yung katapatang meron po siya. Narinig po natin na si Hezekias ay dumulog sa Panginoon, pinaalala niya sa ating Diyos na buhay, na naglingkod po siya na may katapatan. Na siya po ay namuhay po na naging kalugod-lugod po sa paningin ng Panginoon. So ibig sabihin po sa buhay ng bawat isa, patuloy na ipinapahayag sa atin ng Panginoon na yung katapatang ginagawa po natin ay pinapahalagahan po ng Panginoon yan sa ating mga buhay. Patuloy po na ipinakita din po ni Haring Hezekias sa aklat po ng ikalawang hari, chapter 18, verse 5 to 6. Sabi po dito, nagtiwala si Hezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda, na una man o sumusunod sa kanya, na natili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautusan, ibinigay ni Yahweh kay Moises. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Asaria at tumangging pasakop dito. Amen. So nakita po natin na yung katapatan po ni Haring Hezekias, na kung saan po sa mga nauna at sumunod daw po na hari sa kanya, ay higit siya, higit po siya doon. Siya po ay naging tapat po sa mga bagay na kautusan po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga kautusan ibinigay ni Yahweh kay Moises. So ibig sabihin po, naroon talaga po yung katapatan po ni Haring Hezekias. So hindi po nilimot ng Diyos yan, yung kanya pong pagiging tapat. Kaya nung panahon po na siya ay dumulog para sa kanyang buhay, amen po ba, nag-respond ang Panginoon. Inaalala ng Panginoon yung bagay na paglilingkod niya po sa paglilingkod po ni Hezekias. So sa oras na ito, ay pinapahiwatig din sa atin ng Panginoon kung panahon po ay dumaraan tayo sa mga bagay na pagsubok po sa buhay na ito. Tatandaan po natin, hindi po kinalilimutan ng Diyos ang paglilingkod na meron po tayo. Kaya sa panahon na tayo nananalangin sa Diyos para humingi ng kagalingan, amen po ba, inaalala po yan ng Panginoon ang ating katapatan. Kung sa panahong ito, tayo po ay nangangailangan ng pagpapala, amen po ba, dahil sa katapatan po natin sa ating Panginoon, ang Diyos po ay magkakaloob po sa atin ng pagpapala. Amen po ba? So tunay po, naniniwala po ba kayo na ang Panginoon po natin ay tapat na Diyos? Amen. Tapat po siya. Hindi niya kinakalimutan ang ating katapatan sa ating paglilingkod, sa ating paglakad sa kanyang kalooban, sa pagtupad sa kanyang mga utos. Amen po ba? Marami pang iba na nagiging tapat tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi niya po kalilimutan ang mga bagay na iyon. Bagkus ipagkakaloob niya po yung bagay na panalangin natin sa kanyang harapan. Amen po ba? As a testimony ay nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil dumating din ako sa point sa buhay ko po na sa Panginoon po ay patuloy akong nanalangin kung saan po ay may mga pagkakataon na nagdideklara ako palagi sa Panginoon na Lord, patuloy na yung naglilingkod ako sa iyo at alam ko na may dakilang plano ka sa buhay ko. At salamat po sa Panginoon. Kung alalahanin ko po nung panahon na nandito pa po kami sa Subic. Sa Subic po kami ngayon. Is the Lord. Amen po ba? At salamat po sa Panginoon dahil yung kung alalahanin ko yun, may prayer po ako sa harapan ng Panginoon na nagdideklara po talaga ako sa harapan ng Diyos na yung salitang, Lord, ako naman, hindi dahil sa naiinggit po tayo, kundi gusto po nating maranasan yung pati na pagpapala po nating Panginoon. Amen po ba? Dahil alam ko po, kaya na pagpalain ng ibang mga lingkod niya. Tayo din po ay kayang pagpalain po ng Panginoon. At alam niyo po ba, ang sarap po na yung bagay na desire o yung ating panalangin sa Panginoon, narinig ng Diyos yun. Amen po ba? Na kung saan po nag-respond ang Panginoon. Opo, hindi po agad-agad. Amen po ba? Dahil maraming panahon na tayo po ay tumudulog sa Panginoon. Amen po ba? Para patuloy na maranasan natin yung pagpapala ng Panginoon. Hindi po naging mabilis yung prayer na meron po tayo. Dahil sa paglilingkod po natin, alam po natin na marami po tayong pinagdaanan bilang lingkod ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? At patuloy nating naranasan mga bagay na test of faith, mga naranasan po natin na sa paglilingkod po ay naroon yung kakulangan, may po ba kasama sa ating pamilya. Pero praise the Lord po dahil sa mga panalangin at deklarasyon po natin sa ating Diyos na buhay. Hindi po tayo tumigil sa bagay na iyon na tayo po ay dumudulog sa Panginoon. At lagi din ang sinasabi, Lord, na lingkod niya tayo
At lagi nating inaangkin po, di ba po, sabi nga po sa kanyang salita, sa akon ng awit, ang lahat ng lingkod ng Diyos ay hindi magiging hampas lupa. At salamat sa Panginoon dahil ipinaganap Panginoon at pinakinggan ng Diyos yung bagay na panalangin po ng inyong abang lingkod. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa Lord dahil patuloy po ang Diyos talaga ay tumutugon po sa lahat ng ating pong panalangin. Tunay po na hindi ka nalilimutan ng Panginoon po yung ating paglilingkod po sa Kanya. Tunay, sa takdang panahon, there's a great harvest po na ipinagkakaloob po ng Panginoon po sa atin. Kaya sa oras na ito, nandun po sa atin, kung ipinaganap po ng Diyos yung pagpapala sa pamilya po namin, sa ating mga buhay din po ay ipagkaloob yan ng Diyos. Hindi lang ang mga pagpapalang pinansyal, kundi hinihintay po natin. Kung ito may kagalingan, kayang ipagkaloob yan ng Diyos. Amen po ba? Dahil tunay niyang inaalala po ang katapatan. Meron po tayo. Amen po ba? Kaya hayaan po natin sa buhay na ito, lagi po tayong dumulog lamang po sa Panginoon. Huwag tayo mawala ng pag-asa, huwag po tayo magda doon sa kapangyarihan po ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. Amen? So yung po yung pangalawa, pangatlo po ay makikita natin sa verse 4 to 6. Sabi po dito, muli ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Ezekias, ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong kapatid, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi mapapahamak sapagat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Amen po ba? So pangatlo po na how does God respond to your prayers? He honors you. Pinararangalan po tayo ng Diyos. Amen. Naniniwala po ba tayo na pag patuloy tayong nananalangin sa Diyos, pinararangalan niya tayo. At ang pagpaparang niya po ay tumutugon siya sa lahat ng ating mga panalangin. So ibig sabihin po kapatid, hindi po bingi ang Diyos sa iyong panalangin. Kahit napakadaming tao ang nananalangin sa Diyos, pinapakinggan niya pa rin po. Amen po ba? Kaya wag tayong magiging katulad ng iba na nagiging pilosopo. Amen po ba? Baka hindi ako pinapakinggan ng Diyos, maraming nagpe-pray. Amen, hindi po. Ang ating Diyos po ay talaga pong patuloy na alam niya ang lahat po ng binibitawan ng ating pong mga labi. Lalo na kapag tayo po ay nananampalataya po sa harapan po ng ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan sa mga bagay na ating paglapit sa Diyos. Katulad po ni Hari Ezekias, hindi lang siya lumapit sa Panginoon nang wala po. Naroon po ang kanyang pagluha. Nanangis po siya sa kanyang pagdulog sa Panginoon. Amen po ba? At alam ko po sa buhay ng bawat isa, amen po ba, ay dumating din tayo sa punto sa buhay natin na tayo ay nananangis. Tayo po ay patuloy pong lumuluha ating panalangin. Sino po ba yung nakaranas nun? Di ba ang sarap sa feeling, ang sarap sa pakiramdam na tayo kapag tayo ay dumudulog sa harapan ng ating Panginoon, hindi natin namamalay na tayo, tumutulo na po pala ang ating mga luha. Kasi ito po yung pagpapakita natin, amen po ba, ng ating pong puso sa harapan po ng ating Panginoon. Natunay po na sa mga bagay na iyon, ino-honor po yun ng Panginoon. Amen? Hindi po nawawala ng kabuluhan po ang pagdulog natin ng pagluha sa harapan ng Panginoon. Ang pagluha ay tunay na ino-honor ng Panginoon po ang lahat ng ating idinuduro sa Kanya. Kasi nagmumula po ito sa ating mga puso. Sabi nga po sa aklat po ng Awit, chapter 56 verse 8, ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko ay nakasulat sa iyong aklat. So ibig sabihin, yung pagluha na meron po tayo habang tayo nananalangin, ay pinapahalagahan po ito ng Panginoon. Nangangakong binibilang ng Diyos ang bawat bighati at iniipon ang iyong mga luha sa isang sisidlan. Nangahulugan ang iyong sakit ay lubos niyang napapansin. Ibig sabihin, napapansin ng Panginoon po ang mga nararanasan po nating pagduruha, amen po ba yung bighati, ang mga bagay na kadahilanan ng ating luha po, amen po, ay patuloy po na pinapahalagahan po ng Panginoon yan. Kaya yung pagmeron tayo ay napakahalaga po ng Panginoon. Pinapahalagahan at kinikita niya po ito. Ang mga bagay na pagluha po natin sa ng ating Panginoon. Amen. So spirits na po ba tayo? Nakapag nag-pray po tayo, isang basa yung ating mga unan. Amen po ba? Habang pray po sa ng Panginoon. Minsan hindi lang basang-basa ang unan eh. Amen po ba? Lahat ng yung ating pong itsura nagiging iba na kapag patuloy po tayo nagpipray sa Panginoon dahil binubuhos po natin yung ating puso para sa harap ating Panginoon. Amen po ba? So tunay po na sa patuloy na pag-iyak po sa ating pananalangin sa Panginoon, may experience po yung God's presence ng Diyos. Amen po ba? Kasi naipapakita po din talaga sa Panginoon na wala tayong kakayanan
Amen po ba? Kung hindi niya po tayo tutulungan. Sabi nga po yan sa Aklat ng Awit, chapter 55, verse 16, kaya Yahweh lang ako hihingi ng saklolo. Aking natitiyak, ililigtas ako sa umaga't hapon, maging sa gabi rin. Aking itatanghoy ang mga hinahing, ang aking tinig ay kanyang diringgin. Amen po ba? So tunay po na naroon po ang patuloy na pakikinig po ng Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. So ibig sabihin kapatid, hindi aksayado oras ang ginagawa po natin. Amen po ba? Dahil patuloy po na nakikinig ang Panginoon sa buhay Amen. natin. Sa bawat panalangin, habang ikay nananalangin, ipinapakita mo ang iyong sincere na pananalangin sa Panginoon, ang pagpatak ng iyong amen po ba ay patuloy na pinapahalagahan niya ng Diyos. At alam ko po na anuman ang mga bagay na patuloy na idinudulog natin sa Panginoon, His perfect time ay patuloy pong ipagkakaloob ng ating Panginoon. Katulad po ni Haring Hezekiah, napatunayan po sa buhay ni Haring Hezekiah na talagang tumutugon ang Panginoon po sa kanyang panalangin. Amen po ba? Sabi po dito, patuloy na ipinakita po ni Haring Hezekiah ang kanyang pagpapakumbaba. Amen po ba? Nakita ito ng ating Diyos na buhay ang kanyang pagpapakumbaba. Nakita ng ating Diyos na buhay yung kanyang patan. At patuloy din po na in-honor po siya ng ating Panginoon. At maaari din po ipaganap yan ng Diyos sa ite. Na kung saan po ay patuloy po ang Panginoon ay sumasagot po sa ating mga panalangin. Tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin, naririnig niya ang ating mga panalangin, at sinasagot po ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Kung saan po, pinapahalagahan po ng Diyos ang panalangin meron po tayo. Kaya tayo po bilang patuloy na nanalangin sa Panginoon, patuloy po natin pa ng pananampalataya ang ating pananalangin po sa Diyos. Amen po ba? Hindi tayo mananalangin ng wala lamang, bagkus magkakaroon tayo ng kumpiyansa na kung ano man po ang ating panalangin sa harapan ng Diyos, itutugon po siya sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Aklat ng Jeremias chapter 33 verse 3, bilang konklusyon po natin, tayo daw po ay tumawag sa ating Diyos, siya ay tutugon, at magpapakita po ng mga dakila at may hiwagang bagay sa ating mga buhay. Sino pong gusto makaranas mo nun? Nakaranas mo ng answer prayer. Amen? Lahat po tayo. Amen po ba? So hayaan po natin na huwag tayo magsawa, huwag tayo sabi nga sa Aklat po ng unang Thessalonica chapter 5 verse 17, maging matyaga po tayo sa pananalangin. Amen. Pray without ceasing. Dahil ang Diyos po ay hindi nagsasawa, hindi po siya nagsasawang pakinggan po tayo. Patuloy Panginoon ay nakabukas ang kanya pong dalawang tenga, po ba? Para po pakinggan ang lahat ng ating mga panalangin. Hayaan po natin na ma-experience po natin ang katugunan ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga panalangin. Kaya wag po tayo magduda sa kakayanang meron po ang Panginoon. Dahil ang Diyos natin po, kung nagpaganap po siya sa buhay ni Hezekiah, ay in-extend niya po ang buhay ni Hezekiah. Ilang taon po yung extension po ni Hari Hezekiah? 15 years. Amen po ba? Na mamamatay na dapat sa malubhang sakit. Pero nakita ng ating Diyos na buhay, ang puso, pananalangin niya po, at pinakinggan niya po ito. Nagkaroon po ng extension na 15 years ang buhay po ni Hezekiah. So ganun din po sa buhay ng bawat isa. Patuloy po na magpapaganap din po ng dakila ang Panginoon sa buhay natin. Kung ngayon, patuloy po tayo nakakaranas ng kasakitan at napapansin po natin na parang walang nangyayari, patuloy lang po tayo mag-pray. Gagawa ang Diyos ng patuloy po na kahimalaan niya. Patuloy niyang papahabain ng bawat buhay po natin. Kung ngayon, nakaranas tayo ng kawalan, sabi po ba, magpatuloy lang mag-pray sa Panginoon dahil ang Panginoon po patuloy na magpapala sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? So, tunay po na sa oras na ito, ipinapahayag sa atin ng Diyos na ang Panginoon po ay mapagpalang Diyos. Ang Panginoon po ay tunay na nakikinig sa ating mga panalangin. Kaya, pinaalala sa atin ng Panginoon na lagi lang po tayong pray. Amen po ba? May mapagkakataon po, hindi tayo nakakatanggap ng naisin natin, po hindi tumudulog o nagpipray sa harapan ng Diyos. Hindi tayo humihingi. Amen po ba? Kaya sabi nga sa aklat po ng Mateo chapter 7, verse 7, humingi ka at ikaw ay bigyan. So we need to ask to God yung ating mga panalangin. At kapag nakita ng Panginoon ang pusong meron po tayo, yun yung bagay na magiging katugunan ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. He respond po sa bawat panalangin meron po tayo sa harapan po ng Panginoon. Kaya yun po salita ng Panginoon na muli nagpapaalala sa atin na ang Panginoon po ay nakikinig sa ating mga panalangin. Yun po ba sabi mo nga sa iyong sarili, nakikinig ang Diyos sa aking panalangin. Sa aking panalangin. Papakan po natin ang ating Diyos. Amen. At ang una po, respond ng Panginoon para pakinggan niya po ito. He sees your patuloy po na
ating pong this is po yung ating pong humble heart. Ano po ba? So, patuloy niya pong inaalala o recognizes His faithfulness po sa buhay natin. Kasama din po ng patuloy po nating pag-honor po sa atin ng ating Panginoon. Glory to God po. Sa maikling salita ng Panginoon, tayo po yung mukat manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan po sa iyong kabutihan, buhay ng bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na muli mong niremind sa Panginoon na tunay kang nakikinig po sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat Panginoon dahil sa oras na ito, anuman mga personal na petition, request po ng bawat isang naririto ng iyong mga lingkod. Dalangin po namin Lord na ipaganap niyo po ang iyong katugunan sa lahat ng kanilang mga panalangin at hayaan mo Lord na patuloy ng maranasan ng kapayapaan, kagalakan na mula lamang po sa iyo Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po. Amen. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ng ating tigapagayag ng salita niya ngayon sa umagang ito. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, napakalaga talaga ang manalangin. Yung ginagawa natin ngayon ay keep on praying. Tama po. At habang tayo nananalangin, minsan talaga nakakaramdam tayo na parang hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal. Matagal tumugon. Saan humingi tayo ng kaligtasan para sa ating pamilya, makasama natin sila sa paglilingkod sa harapan ni Lord, tuloy lang. Minsan sa trabaho naman, gusto natin ma-promote, tuloy lang mag-pray. Okay? Sa mga may sakit, tagal dumaling, pray. Tuloy lang. Huwag tayong manalangin. Amen? At talagang darating yung panahon, makita ng Diyos ang kababaan natin, talagang pag-amin natin, talagang wala talaga tayong kayang gawin, ay tunay ang Diyos tutugon. Okay? Yan yung unang idiniin sa atin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Para tumugon ng Diyos sa ating mga dasal, kailangan makita ng Diyos yung kababaan ng ating puso. Okay? Marahil nagtatanong kayo, ba't kailangan ba? Kailangan pa. Pag tayo mananalangin, dapat umiiyak tayo. Kailangan ba talaga na pag-iyak? Okay? Kapatid, hindi sa pag-iyak tumugon ng Diyos sa ating mga dasal. Tumugon siya doon sa pag-iyak ni Haring Hezekiah dahil doon sa kanyang relasyon sa Diyos. Amen? Doon siya katiyak sa harapan ni Lord. Yung kanyang kababaan ng loob talagang hindi napakita ito doon sa kanyang gawa na pinaalala niya na marami siyang remember. Sabi niya, di ba? Alalahanin mo, O Diyos. Sabi niya, O Yahweh, alam ko, okay. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko, sabi niya sa verse 3. Pero kapatid, hindi yun yung dahilan kung bakit ang Diyos ay tumugon. Yun yung pananalita ni Haring Hezekiah para sabihin, meron siyang relasyon sa harapan ng Diyos sa atin. Tama po ba? Yung masarap kapag may relasyon tayo sa harapan ni Lord, nasasabi natin yung gusto natin sabihin sa Kanya. Parang isang ama sa kanyang anak. Diba? Yung anak ay nasasabi niya talaga ang gusto niya sa kanyang magulang. Tama po ba? Walang pinagkaiba sa loob ng bahay na ang rep ay padaling buksan kapag ikaw ay talagang kapamilya sa loob ng bahay. Pero kung magbubukas ka ng ibang rep, parang napakahirap. Tama po? Pero ganun din po sa buhay ni Haring Hezekiah. Yung kababaan ng loob. Kaya sabi nila, bakit sa prayer of faith ay tinutugon na kanilang mga dasal, kanilang panalangin? Sa ubasan daw natin kapag tayo nagpipray ay kasi alam natin yung requirement, alam natin kung ano yung nais ng Diyos para tugunin tayo. Kailangan may kababaan ng loob. Pag-amin na wala ka talagang kayang gawin kung wala ang patnubay ng Diyos. Tama po ba? Patulad ni Haring Hezekiah na siya tinaningan na mamamatay. Anong ginawa niya? Siya'y nanalangin. Tumangis. Okay. Maraming pagtangis sa Biblia na nabigyan ng kaluguran ng ating Diyos. Pagtangis din ni Hana, umiyak siya na sa harapan ng Diyos, no, na humihikbi ang sabi ng Bible. Napagkamalan siyang lasing ni propeta ni High Priest Eli. Tama po. Okay. Maraming mga halimbawa ang Biblia. Pero hindi magpapakita iyon na kailangan iiyak ako para ang Diyos tutugon sa akin.
Okay? Ang tinitignan ng puso, ang tinitignan ng Diyos, hindi yung pag-iyak mo, kundi yung totoong laman ng puso mo. Totoo ba na ikaw ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan? Prove it. Hindi lang sa pag-iyak, kundi sa paglilingkod mo rin sa kanya. Tama po ba? Katulad ni Haring Sekaya. Pinaalala ni Haring Sekaya yung ginawa niyang paglilingkod. Hindi dahil sa kanya, hindi siya naligtas ng dahil sa kanyang gawa, kundi ng dahil sa habag ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos. Makikita natin, di ba? Sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14, sabi doon, if my people humble themselves, okay, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, tama po, and turn away or turn from their wicked ways. Mga kapatid, sa Panginoon, meron, kapag tayo lalapit talaga, hindi ka talaga magpapakumbaba. Talagang may gagawin ka. Okay? We need to humble ourselves to the Lord bago tayo magdasal. Why? Yung pag-amin lang natin na tayo, di ba, madalas pag nagpipray tayo, talagang ina-acknowledge natin ang ating karumihan, ang ating kasalanan, and lagi talaga tayo ay nagsasabi, Lord, forgive us. Lord, patawarin niyo kami. Kaya nagre-repent tayo, tama po ba? Kaya magalala ang Diyos natin, He is a merciful God. Hindi ka naman niya, hindi ko sasagutin yung dasal mo dahil makasalanan ka. Okay, sasagutin ng Diyos yan kung magpapakumbaba ka at tingin ka ng tawad sa Kanya. Dahil maliwanag naman sinabi ng matandang propeta, madalas nyo rin narinig sa akin. Isaiah 59 verse 2, na dahil sa kasalanan mo kung bakit nagiging bingi ang Diyos sa iyong mga dasal. Bago tayo mag-pray, ask forgiveness, magpakumbaba ka muna, ask forgiveness to the Lord. Baka may mga mali ka nagawa na hindi mo nababatid, nagmamataas ka na pala. Okay? Yung mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy natin ganapin ang bagay na itinuro ng Diyos sa atin ngayon sa buhay ni Pastora Jessa. Okay? Kailangan ma-recognize ng bawat isa sa atin yung katapatan. God recognize yung faithfulness natin sa Kanya. Tapat ba talaga tayo sa Kanya? O nananalangin lang tayo dahil may kailangan tayo? Hindi dapat ganoon. Okay. Kaya nga lagi sabihin natin sa harapan ng Diyos yung bagay na pinagaganap niya sa buhay natin. Lord, salamat doon sa divine appointment. Mission accomplished po sa araw na ito. Tama po ba? Marami pinapagawa si Lord sa atin. Ipikita natin yung ating relasyon sa Kanya. Dahil ang Diyos nalulugod siya sa mga taong talagang nagtatapat at sumusunod sa Kanya. Okay? Oo, talagang minsan umaamin tayo, katapatan natin, hindi talaga fully 100%. Pero patuloy lang tayo. Huwag tayong mag-give up. Dahil, sabi nga, without faith, we cannot please God. It is impossible to please God. Kaya napakalaga, yung bagay na meron tayo ngayon, lagi manangan tayo sa Kanyang salita. Lagi tayong makinig ng yung pananampalataya natin ay tumibay. Kaya yung pagdalo natin sa madaling araw for 6 years and 132 days na po tayo, 33 days na po tayo ngayon. Salamat dahil sa dami ng preaching na ating narinig. Ewan ko lang kung hindi pa tayo lalago niyan. Tama po ba? Kaya ipahalagaan natin ang ganito pagtitipon. At we need to encourage yung iba pa natin mga kamanggagawa. Napahalagaan din ang pananalangin. Bagamat madalas narinig natin yung salitang walang signal, mahina ang signal, which is true, totoo po yun. Mahina ang signal. Mag-isip tayo ng way, Papa. Magbibigay naman si Lord ng provision. O kaya naman, walang load. Wala kang load. Nagdeklara ka ng walang load wala ka talagang load. Sa napuntahan namin lugar dito, hanggang ngayon walang wifi dito sa lugar na ito. Yung aming napuntahang lugar na subdivision. Hanggang ngayon, wala. Okay? Meron silang ikinabit pero walang gustong magpa-connect dahil mabagal. Okay? Mga kapatid ko sa Panginoon. God recognizes our faithfulness to Him. Hindi mababaliwala yung ginagawa natin paglilingkod na ito. Okay? God honors you with
His grace. Naniniwala po ba tayo doon? Okay? Dahil sa kanyang kagandahang loob, kapatid, papahiran ng Diyos ang ating pagluha. Papalitan niya ito ng kagalakan. Ganyan tumugon ng Diyos sa ating mga dasal. Kaya mahalaga, okay, na meron tayong masabi sa harapan ng Diyos, Lord, God watchers mo ako, Lord. Okay, baka mag-grant pa yung 15 taon na dagdag sa iyong buhay. Amen. Totoo po yan. Call to me, and sabi niya and I will answer you. Tama po ba? Yung direct natin, Jeremiah 33:3. Manalangin tayo. Okay? Huwag kang manawa. Si Hana nga, umiyak ng taimtim, nanalangin siya para bigyan siya ng isang anak. Dinidig ba ng Panginoon yun? Yes. Pinagkalooban siya ng isang Samuel. Tama po ba? Okay. Kaya minsan, yung sagot natin, ang sagot na nakukuha kagad natin, oo, praise God, answered prayer kagad tayo. Minsan naman ay sinasabi, maghintay ka, wait. Sumagot na naman din si Lord. Sabi niyo, hindi sumasagot si Lord. Ang sagot niya, maghintay ka. Okay. Minsan, mas maganda kasi ang plano ng Diyos kaysa sa gusto natin. Ito yung God's timing. Pero tandaan niyo po, ang manatili lang tayo sa katapatan natin sa harapan ng Diyos. Hindi masasayang yung paglilingkod natin ngayon sa kanyang harapan. Kaya, pagin natin. Patuloy ako mananalangin sa harapan ng Diyos. Okay? At hindi ako mananawang maghintay. Amen. Doon sa kanyang oras, hindi doon sa oras ko. Okay? Napagpala po ba tayo ng salita ng Diyos ngayon? Prayer of faith? Hallelujah. From the sa pangalan pa lang natin, prayer. Okay? Manalangin of faith. Naintindihan ba natin yan? Faith. Okay? Tapos, prayer of faith ka, tapos tapat ka mag-pray. Oo nga, no question asked kung may faith ka. You can move mountain. Amen. Okay, unshakable yung faith na dinadaanan natin ngayon. Unmovable faith. Okay. Pero ang tanong, nagagawa ba natin ito? Naipapamuhay ba natin ito? Prove it. Patunayan natin. Paalala natin, Lord. Okay. Anong sasabihin mo sa harapan ni Lord kapag ikaw magpipray? At may hinihingi ka ng malalim. Tumatangis din naman tayo. Tama po ba? Nagpiprayer and fasting tayo. Yung panahon na pag tayo nanalangin, talagang masidhi. Lalo na Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.